pong mga umiiyak ngayon sa akin na pag nasarado kami, wala na silang pagkukunan po ng pambili ng maintenance. The reason why there were agents, lotto agents, sir, that were terminated is number one, due to low sales, and number two, because the former management, sir, only ordered 6,500 machines under the PLS. Mga madi-displace, mawawalan trabaho. Sana meron kayong ganun kasama sa plano nyo. We will do that, sir, and we will relay it to the appropriate committee in charge of that. Sir, with all due respect, we will not be able to know the full impact of an e-lotto if we do not conduct a test run. Mentioning test run, and I'm telling you now, kapag hindi namin iharang to, tuloy-tuloy na yan. Ang sasabihin nyo lang, A, successful yung test run. B, tumaas yung revenue ng e-lotto. C, tuloy-tuloy na tayo. Ikaw naman, attorney, ma'am. I don't have anything against you, pero niloloko yung taong bayan. Hindi, ma'am, no, in behalf of the taong bayan, hindi nyo kami pwedeng gaguhin dito. Promise. Do we look stupid? Look at me, eye to eye. Do I look stupid? No, sir. Do I look like a moron to you? No, sir. Kaya nga, ulitin ko, A, sabihin nyo, successful test run. B, sasabihin nyo, tumaas ang revenue for several hundreds of millions or billions. And C, tuloy na natin. Yun lang yun eh. Ma'am, bakit nyo naisipan gawing electronic yung lotto? And then pangalawa, bakit po yung Pacific na pili nyo? Ano pong ginawa nyong mga hakbang sa pagpili ng mag-provide, maging provider, mag-provide ng system, ng electronic betting sa lotto? Yes, Your Honor. Thank you for the question. Good morning po to the President. Actually, ma'am, we've met before. Anyway, Your Honor, yung as to the rationale or logic behind it, sir, I'm afraid I don't have the full answer to that, sir. Kasi that was done a while back and hindi po ako kasama dun sa project na yun. As to the mechanics po, yung selection po of the one that will undertake the test run po for 1 year, tatlo po yung pinadalan ng request po, existing operators with that particular system. Chinek po yan nung aming committee, isa pong committee nag-address po niyan, tapos the Pacific Online Systems Corporation po was given the task of conducting the test run for the system po. Test run pa lang naman po to. Kasi following po yung requirement na binigay so sa test run. OGC. What happens after the test run? Sir? After the test run po, sir, and if the test become successful and viable, it is submitted to our board of directors for their consideration. So another selection sa bidding o yes po, dadaan po sa Pacific? public bidding po. Hindi po ano na yan. Idadaan po sa bidding dun sa sistema po mismo. Tapos once this is bidded out po at meron na pong na-award for that system po, tsaka pa lang po tayo mag-move on to the games po na i-include po dun sa ano yan. But just to answer po Mr. Villar's concern po, na excluded po yung lotto agents, wala po naman kaming Pero sir, po na ang mangyari kapag naging electronic na ang betting sa lotto, mapipace out po sila. Bakit pa kasi pipila yung mga tao sa mga lotto outlets? Very conveniently, pwede naman sila tumaya sa kanilang mga cellphones. Di po ba? Your Honor, to our knowledge naman po, there is no intention or plan to phase out po or fix Pero sir, lotto agents po, sir. i-1 plus 1 yun lang po sir, ano? Very elementary po ito. Bakit pa pipila yung mga tao sa mga lotto outlets? Pwede naman silang tumaya sa cellphone. Kaya mababawasan yung kanilang mga income. Granting din sila ipapasara. Sabi nyo sa kanila, continue, operate pa rin kayo. Pero dahan-dahan, mawawalan sila mga customer. It will no longer be viable for them to continue their business because wala nang tumataya. Then they have to shut down. Kasi sayang yung overhead nila. Yung overhead nila, sweldo, kuryente. Yes, Your Honor. I'm afraid I don't have information as to that kind of... Well, now I'm telling you. True po, sir. I'm telling you. Apologies po, sir. You're smart. You're not going to be an attorney if Yes, you're not smart. So, thank you for that, Your Honor. eventually, mapipeso sila. Di ba, I'm afraid tatama ba ako, I cannot- Ma'am Evelyn? Yes, Your Honor. We will be phased out siguro baka by the year 2026 hindi na po i-renew yung may mga machines namin. So sa ngayon po, dahan-dahan na ang ilan sa inyo. Actually may mga nasarado na nga po ng mga outlets ngayon. Ilan na po nasarado? Out of 2,000 outlets, parang may nasarado na pong 300 plus na they're crying from Vismin kasi hindi nila naintindihan kung bakit sila sinarado or terminate. Sino po nagsarado na terminate sa kanila? Ang mga branches po,
upon orders po of the main office. The main office, which is the PCSO. We have been appealing po na sana i-allow pa rin sila kasi yung questions po there's this memo. So, that anong reason daw po bakit sila pinapasara? when the memo came out po earlier, by June or something, parang they're saying na the PCSO has to terminate their outlets because of low sales. Because of Low sales. So, merong quota. Wala naman po. I mean, to my understanding, kasi I've been an agent for 20 years. Wala naman pong ganun eh. Sana, kung meron po palang quota, di sana po yung mga bagong bukas, nakabubukas pa lang ng 2 months, sinulatan na tapos terminate na po sila. Parang hindi po justifiable because we came from pandemic po di ba? So parang pagbago pa lang po yung Lotto, how can you expect them to have high sales when they already started? Normally po yung time frame po niyan 1 year pero yung marami po talagang nasarado. And we simply don't understand po kasi sa dami po nang nangyayari na they're saying na hindi po nila nasabi sa amin ng mga agents na So itong low sales ng mga outlets nagsara dahil sa pandemic kaya bumaba yung taya. What is low sales? Gaano ka-low ang low sales para sa PCSO? Your Honor, to answer her concerns, number one, as to how low are the sales, we do not have the data because that is with our branch operation sector. Now, regarding the sales quota, to the best of my knowledge, there is a sales quota in the contracts of the Lotto agents. We are asking legal to pull it up. Number three, regarding their question on the termination of the agents, I have already explained this a while ago. The termination of the agents is due to the fact that under the Philippine lottery system that was procured by the former management, sir, only 6,500 terminals were ordered. However, as I have also said a while ago, the management is currently in the works of procuring 1,000 to 2,000 more units to address those who have been removed. So we are not deaf, ma'am, to your calls. And the GM has actually done something to address it. That is the reason. So magdadagdag kayo ng machines. Yes, sir, we So will. meron nang sasara dahil sa low sales and yet magdadagdag pa kayo ng Yes, machines sir. at yan papasok pa yung iloto. At itong idadagdag yung mga machines, sa kanino mapupunta po ito at mga lugar? Sir, to explain, sir, the reason why there were agents, Lotto agents, sir, that were terminated is number one, due to low sales, and number two, because the former management, sir, only ordered 6,500 machines under the PLS. In the first place, di ba bago nyo mabigyan sila ng Lotto outlet, gumagawa kayo ng survey, gumagawa kayo ng pinapagawa nyo sa feasibility study at nire-review nyo yung kanilang application, di ba? Pag nakita nyo na itong lugar na pagtatayuan nila Lotto outlet, hindi viable to na ma-meet yung quota. So, sana hindi nyo na inaprubahan. Approve kayo ng approve. Pagkatapos, pag nag-low sales na hindi na-meet doon sa quota na, numbers na sinet nyo, pasara nyo. So, dapat, bago kayo magbigay ng go signal o pa-operate ng Lotto outlet, kung sino man, gumagawa kayo ng feasibility study o pinagagawa yung feasibility study, nire-review nyo. Kung ilan bang mananay sa lugar na yan, magkano ba ang pwedeng kikitain sa lugar na yan. Ang ginawa nyo, kuminsan, dikit-dikit. Meron pa kuminsan, ilang di pala, ilang metro lang. Di ba, pinapayagan nyo. Yes, sir, we will look into Kakadikit yung mga Lotto outlets. We will look into it, sir, and rest assured we will address those concerns that you raised po. Okay. So, ma'am, kayo po, ma'am Marian, meron kayong concerns? Wala. Kayo po, ma'am Evelyn. Before we wrap up itong... Yeah, I just hope, PCSO. hindi naman kami kalaban po ng PCS. So we are considered partners. Sana talaga before that, yung iloto po na yan na in-launch. So sana po kinonsulta mo na yung mga agents, no? Kasi dati may consultations po ang agents between the management and yung management and mga agents. Ngayon po kasi nawala na yun eh. So, ibig sabihin, you were not consulted. No. Kayo mga Lotto Hindi po. outlet operators, Hindi po. you were never consulted. Opo. Ma'am, sir, bakit hindi po na konsulta bilang pasintabi, sana bilang kortesiya? Sana man lang, ikinausap pala sila o kinonsulta, ba't ganun? Walang consultation. Your Honor, I'm afraid I don't have the answer to that question. I am not aware if there was actual consultations or if there was none. We cannot. But please allow me to take this up with our management po upon our review. Binigyan nyo sila ng prangkisa para makapag-operate ng Lotto outlet at nag-perform ang marami sa kanila, nag-deliver para kumita yung PCSO. And yet, dumating yung time na gusto nyo kumita na mas malaki, initsapwera nyo sila. Parang, kung tutusin, parang pambabastos ang ginawa nyo dito sa kanila. Dinastos nyo sila. Wala kayong binigay na kahit man ng konting kortesiya na magkakaroon kami ng iloto. Ano ang input nyo rito? Ano masasabi nyo rito? Wala ma'am, kahit na sulat man lang. Wala po talaga. I mean, from the very beginning, I've written letters to both Chairman Ecua and GM Robles telling them yung aming position po. That's why lumapit na po kami sa Kongreso tungkol dito. Kasi nga po, parang wala ho parang kami lang mga Lotto, parang lahat kami takot po mga nag-iiyakan na nga. Bakit kayo takot ma'am?
Kasi alam po namin yung magiging consequences. Kasi we've been lotto agents for 20 years. Yung iba mga pioneer po. Yung mga iba po, umaasa po sila doon sa konting kita nila para man lang meron silang masustain doon sa mga pambili nilang gamot. Kasi most of the agents po ay mga PWD, senior citizens. You know, they put their money in there kasi in-expect po nila na one day baka magpatama rin sila at makakatulong din naman po sa gobyerno yung kanilang naisip na pagkakakitaan. So ngayon po marami pong nasarado, karamihan po sa kanila yung mga malalayong probinsya na hindi sila po yung nagre-represent ng PCSO dahil siyempre po dyan tayo kumuha ng ating medical assistance. But the thing is, wala po bigla lang sila nakatanggap na ganito, na kailangan kayong isarado. Pero dati nga po sasarado kami, tas ngayon po yata parang temporarily po is stoppage po yung operation. So right now, did you receive a notice na magkakaroon ng iloto? Ay wala po talaga Even kaming up to information. now, kahit na nag-launch na sila, mag-launch na sila, wala. Nalaman na lang po namin yung nagpa-publish po sila sa newspaper tungkol sa iloto. We've been discussing that a long time ago with other friends pero hindi po wala pong nagsusulat about it. Only recently lang po nung talagang panay na po yung sabi ilo-launch na, doon na lang namin nalaman. I mean prior to that parang publication, we have already approached the Congress po about the iloto na what's going to happen to us and the kids will be Okay, affected. ikita niyo po, attorney, kabastusan po yun. Ginawa niyo dito sa mga lotto outlets. After so many years, they served you. The PCSO delivered money sa PCSO. Ngayon, nakita niyo, kailangan magkumita para malaki. Itchapera sila, kawawa naman. Never consulted. Ayan, presidente na mismo. Ito sila, Ma'am Inson, were you consulted? Ma'am De La Cruz, nakatanggap ba kayo ng sulat sa PCSO para sabihin, magkakaroon ng iloto? Wala. So what's gonna happen to them ngayon? Ito mga 6,500 lotto operators na karamihan daw sa kanila, sabi ni Ma'am Evelyn, mga PWD, mga senior citizens, na umaasa all of these days, magpatama sila kasi pag nagpatama, may kita rin, may commission, at yun ang pinaka-source of income nila, nag-invest sila, ngayon, mawawala na yun. Anong reaction nyo? Anong mangyari sa kanila? I would like to assure them, sir, that management has not made any statements of a phase out. Of course, No statements, sir, and there Kaya are nga. no plans, sir, to phase them out. yes, no plans to phase out. Wala kayong plano na i-phase out sila. Pero eventually, on their own, sila na po mismo mag-phase out sa kanilang mga sarili kasi hindi na nga po viable, wala na pong tataya. Di po ba? O, example ko sa iyo, sige po, attorney, matalino ka. Ikaw ang lotto outlet operator. Ngayon, may dumating na iloto at hindi na tumataya sa iyo, nabawasan ng 60% o 50% na lang ng sales receipts. At meron kang kotang minimik. Hindi na viable, it's either ikaw ay papasara o ikaw ay kusang magsara na lang kasi hindi ka na kumikita. Am I right o am I right? Very right. Hindi niyo ako pinapace out. Wala kasi sabi, we will pace you out. Of course, pero sila mismo ang atras kasi hindi na viable eh. Yes, you are correct, Mr. Senator. However, this is the reason why the e-betting platform is only a test run of 1 year. Test run. So after test run, paano kung naging successful nga? So continue. Sir, All you need, ang sasabihin ng PCSO, we've done a test run, completed the test run, and we found out na successful ito, tumaas yung sales namin, yun ang gagamitin nyo. Successful at tumaas yung sales, therefore, itutuloy na namin. Yun lang yung dalawang yun. Successful and tumaas yung sales. Pero yung tinaas yung sales, mapupunta lang lahat doon sa Pacific, yung may-ari ng yung provider ng electronic, nakikita ng 3 billion a year. Tumaas nga yung sales nyo. Pero kanino mapupunta yung pagtaas nyo ng sales? Kasi naibibigyan yung reason. Tumaas ang sales, kaya itutuloy na natin. So, kanino mapunta yung increase ng revenue nyo? Doon sa may-ari ng yung provider ng electronic iloto. Lahat sila magsasarahan, marami mawawalang trabaho sa mga lotto outlets. Ito ngayon, yung iloto provider. So, ano mangyari sa inyo kapag nag-shutdown na po yung mga lotto outlets ninyo? Ano na maging trabaho ninyo? Wala na po. Wala na. Kasi karamihan po mga senior citizen po yung mga so they cannot apply for a job anymore. Kasi yung mga teachers po na nag-invest po ng kanilang money, yung pension doon sa loto, yun po yung mga umiiyak ngayon sa akin na pag nasarado kami, wala na silang pagkukunan po ng pambili ng maintenance nila. Wala ba kayong programa? Hindi man lang kayo nakapag-isip ng programa na okay, kapag na-phase out na itong mga lotto outlets dahil successful yung iloto,
ito yung mga programa doon sa mga mawawala ng trabaho, mawawala ng negosyo. Wala kayong ganong klaseng programa? Sir, how can we have one if it is still a test run, sir? We will not, sir, with all due respect, we will not be able to know the full impact of an e-lotto if we do not conduct the test run. Of course, there will be a marketing study, sir, of the impact on the sales, both online and the lotto agents. You've been If- mentioning test run. And I'm telling you now, kapag hindi namin iharang to, tuloy-tuloy na yan. Ang sasabihin nyo lang, A, successful yung test run. B, tumaas yung revenue ng e-lotto. C, tuloy-tuloy na tayo. Ikaw naman, attorney, ma'am. I don't have anything against you, pero niloloko yung taong bayan. Rest Hindi, assured, ma'am, no, in behalf of the taong bayan, hindi nyo kami pwedeng gaguhin dito. Promise. Do we look stupid? Look at me, eye to eye. Do I look stupid? no, sir. Do I look like a moron to you? No, sir. Kaya nga, ulitin ko, A, sabihin nyo, successful test run. B, sabihin nyo, tumaas ang revenue for several hundreds of millions or billions. And C, tuloy na natin. Yun lang yun eh. Palagi mo sinasabing test run, test run, test run, test run. Parang yung ginagawa kaming bugok. No. Sana man lang, una, wala man lang pasintabi sa kanila. Tapos, sana kahit na test run, gumawa kayo ng feasibility study, okay, pag naging successful to, what's next? Anong programa para doon sa mga madi-displace, mawawalan trabaho? Sana meron kayong ganun kasama sa plano nyo. We will do that, sir, and we will relay it to the appropriate committee in charge of that. Thank you. Kasi puro ka test run, ma'am eh. Parang ginagawa nyo kami mga stupido rito. Parang ginagawa nyo stupido ang taong bayan. Parang kayo na lang dyan sa PCS ang pinakamatalino. At alam naman natin lahat, pag hindi namin hinarang to, yung test run, tutuloy-tuloy na yan, tapos 14%. 3 billion ang kikitain ng application. Wag naman po, ma'am. Wag naman na ipapalabas nyo kayo ng pinakamatalino sa PCSO. Kayo ng pinakamagaling. Lahat kami, magbabaw na lang sa inyo. In the first place, wala man lang kayong pasintabi, binastos nyo itong mga lotto outlet operators. Malungkot sila. Malungkot. Baka, sa tingin nyo po, ma'am, kailan kayo total mapipace out kapag halimbawa nagpinili talaga nila itong iloto? I think by 2026 po talaga baka hindi na po i-renew yung mga yung Contract. yung contract po ng mga machines. Pero pag natuloy pang iloto, baka hindi na kayo abutin 2026, baka next year magsara na kayo kasi hindi na viable, hindi na kayo nakakuha ng tamang taya, hindi na nyo na-meet yung quota, lugi na kayo. Kayo mismo siguro magsasara ng mga outlets ninyo. Ang pag-iusap nga po namin, Your Honor, bakit hindi ho kami isinali dyan? I mean, pwede naman po kasing idaan yan sa lotto outlet yung mga hindi pwedeng makataya. I mean, they will register dun sa sa outlet namin. Tapos pag tumaya sila ng online, sa amin pa rin papasok, magkakaroon kami ng konting komisyon. Hindi ho kami sinali dyan eh. I think there has been a proposal. I don't know kung sino po yung nagpo-propose pero sabi, meron daw naman pong sumali na nag-propose po, nakasali ang So ang gusto niyo po sana, pwede pa rin silang tumaya online, pero yung taya pupunta doon sa mga I outlets. mean, kung yung i-register po doon sila po magre-register sa outlet para kung yung mga dating suki hindi ko makakapunta, pwede po silang tumaya online. Online, doon. pupunta pa rin sa inyo yung taya. So Opo, mag-register muna sa bawat outlets. po. I So think that can be pag done. halimbawa umuulan, halimbawa ayaw nilang Opo. pumunta sa outlets, ayaw nilang pumila, so nag-register sa inyo, so pwede silang tumaya online, pero diretso sa inyo yung revenue. Yun yung sabihin, suki, pakitaya naman kami rito sa kasi dito na lang kami magbabayad through GCash. Tapos kami naman po kasi everyday nagre-remit po kami ng sales eh. I mean, by the end of the day, alam naman namin po kung magkano po yung sales namin. At least po papasok din po yun sa kanila. Pwede nyo na silang sana bigyan ng pagkakataon na para sila ay pwede mag-hire ng mga kobrador. Opo, opo. Diba?